Nagtanong si Vito kay Lily kung saan pumupunta si Tyron noon at nabanggit nga ni Lily ang lugar ng San Remo. Ang sabi ni Vito na maraming flower farm doon, kaya inutusan ni Iris si Max na doon na siya mag-umpisa na hanapin ang babae. Isa-isahin niya ang lahat ng bahay doon at tanungin kung may nakakilala sa babae na ito. Nagtanong si Max kay Iris paano kung meron, ano ang gagawin niya. Sinabihan ni Vito si Max na sa kanya makukuha ang mga instruksyon kung ano ang dapat niyang gawin sa babae kapag nahanap niya ito. At umalis na nga si Max para umpisahan ang kanyang misyon. Nag-alala naman si Vito sa kalagayan ni Iris dahil magbibigay lamang sa kanya ito ng stress. Ngunit kailangan mahanap ni Iris ang babae na iyon. Pero ang kanyang ama na ang bahala nito dahil ayaw ni Vito na masasaktan ang kanyang anak. Pinayuhan ni Rosetta ang kanyang anak na kung ano man ang nangyari ay kalimutan na niya ito dahil patay na si Tyron at hayaan na lamang niya ito. Hindi naman makapaniwala si Jasmine na pinatay si Tyron at hindi kasi niya maramdaman na masama itong tao. Sinabihan ni Rosetta si Jasmine na huwag siyang magpapaloko sa panlabas na anyo. Kadalasan yung mukhang mabait, sila pa yung masama. At saka lahat naman ng tao may tinatagong sekreto. At nagtanong din si Rosetta kay Jasmine kung bakit may ganun na karaming na pera si Tyron. Pero pati si Jasmine ay hindi niya alam. At sinabihan ni Jasmine ang kanyang ina na hati-hatiin na lamang nila ang pera. Gamitin nila ito sa mabuti. Iiwan na lamang nila sa labas ng simbahan ng San Remo at saka sa Balagtas. Sang-ayon naman si Rosetta sa pinaplano ni Jasmine para sa malaking pera na iniwan sa kanila ni Tyron. Gayon pa man, tumawag si Iris kay Max para malaman na niyang update sa paghanap sa babae. Sinabi naman ni Max na nagbigay na siya ng report kay Sir Vito. Walang nakakilala sa babae sa lugar ng Balagtas at papunta na sila ng San Remo upang doon na maghahanap. At kating-kating na nga si Iris na makita niya ang kabit ng kanyang asawa. Sa pag-imbestiga ni Sandro sa sasakyan ni Tyron, nakahanap siya ng isang cellphone. Hindi niya ito ipinaalam sa kanyang mga kasamahan ang kanyang natagpuan. Tinawagan niyang numero ni Jasmine, ngunit hindi sinagot ni Jasmine ang tawag dahil patay na si Tyron at wala siyang tiwala kung sino man ang tumawag sa kanya at ginagamit pa ang numero ni Tyron. Magkakaanak na siya at ayaw niyang magulong buhay. Dumating na nga si Max sa lugar ni Jasmine. Nagtanong siya sa mga tao kung kilala ba nila si Tyron. Sinabi naman nila na kilala nila ito at 2 beses lamang nila ito nakita dahil bumibili siya ng bulaklak dati. Nagtanong si Max kay Rosetta kung kilala ba niya ang nasa litrato. Nagsinungaling naman si Rosetta na hindi niya ito kilala at nagtanong din siya kung may buntis ba dito. Sinabi naman ni Mang Bertie na walang buntis dito at nagkakaisa silang lahat na protektahan si Jasmine dahil sa balita ay pinatay si Tyron at kailangan nilang mag-iingat nito. Kinagabihan may kutob naman si Jasmine na itong perang hinahanap ng mga lalaki kanina. Ang sabi ni Rosetta na ibalik na lamang nila ang pera at baka madamay pa sila nito. Ngunit hindi pumayag si Jasmine dahil kapag isinauli nila ang pera ay sila na naman ang papatayin nito. Kaya napagdesisyonan ni Jasmine na pupunta sila ng Balagtas at doon sila pasamantala manirahan. Nalaman naman ni Max mula kay Jetro na may karelasyon si Tyron dito sa San Remo at nabuntis pa niya ito. At nalaman din ni Max na si Jasmine Flores ang pangalan nito. Habang si Sandro nalaman din niya na nagpapalit ng ibang sasakyan si Tyron at madalas itong pumunta ng San Remo. At nalaman niya mula sa chief ng San Remo na si Jasmine Flores ang tanging nakakilala kay Tyron Tito at hinahanap nila ito dati sa kanyang pagkawala. Samantala, ibinalita ni Vito sa kanyang anak na kumpirmado sa San Remo talaga nagpupunta si Tyron at gumamit pa ito ng ibang pangalan. Sinabi naman ni Iris na alam na niya ito dahil nagbigay na sa kanya ng informasyon si Max at nagtanong siya sa kanyang ama kung nahanap na ba nila ang babaeng buntis. Ang sagot ni Vito na hindi pa, pero alam na niya ang pangalan nito. Gusto naman ni Iris na makita niya ang pagmumukha ni Jasmine at sana walang makakaalam nito. Nakarating na nga si Max sa bahay nila ni Jasmine. Nagtanong si Max sa kanilang dalawa kung dito ba nakatira si Jasmine. At sa pangalawang pagkakataon, nagsinungaling ulit sina Jasmine at Rosetta. Nagmamadali na silang umalis nito, pero nang dahil kay Jetro, nabuko ang kanilang totoong katauhan. Kukunin na sana si Jasmine ng mga tauhan ni Max, ngunit lumaban naman si Jasmine nito, pero wala siyang laban dahil tinutukan na siya ng baril ni Max.
Ipinaalam na kaagad ni Max kay Vito na hawak na nila si Jasmine at paano ng ina nito. Ang sabi ni Vito na si Jasmine ang gusto nilang makita at sila nang bahala sa ina nito. Dapat malinis ang kanilang trabaho, palalabasin nila na isang aksidente. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik na mga tagpo sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.